Every human culture has some moral standards. Human lives are regulated by conceptions of right and wrong. Ang karon unta about sa beast, pero akong ginahuna nga makabakantim tago sa kagabi, mas wapo man tugon sa bunson nga gabi. So akong gipailo ang 7 last plagues o last, ano na is? Wala na siya is, no? Isa? 7 last plagues lang na siya. Okay. Okay, una. Unsa ang nakita ni Juan sa iya pananaw? Palihog mo nagbasa. Mataya, sa dili pa mo balik si Jesus Christ, mauni ang mahitabo. Okay? Ang atong gi-experience karon mga linog, mga sakit, ug uban pa, mga normal na nga kahitabo sa atong kalibutan. Tungod kay ang atong kalibutan nagkatigulan na ay daghan ng guba nga mga ozone layer o gadoble na ang kainiton. Nga gawas nga gadoble ang kainiton, ang mga dagko nga mga ice nga bird dito sa North Pole nagkahilis na, ga-increase ang gitawag natong sukod sa dagat, o magani nga uso na ang gitawag natong baha kung gitawag gani mag high tide unya kusog kay ulan kanang Carmen nga river diha mula pa gina siya ba ingana ang mga gitawag senaryo sa gakahitabo ang katapusan sa mga adlaw. Mga balatian, di na nato masabtan, na iba mong balatian, makadiscovery man og tambal, na nasay lahi nga balatian nga magawas, walay undang ang ato nga experience ni nga kalibutan. Pero, tungod usab sa kadakutan sa mga tao, ang mga tao sa atong gitun-an ngay mga ilhanan siyang pagbalik nga ang mga tao mahigugmaon sa ilang kaugalingon, tigpagawan, hambugiro, tampalasan, dili mahigugma sa maayo, inay sa Diyos unta. Sumo na yung mga taras nga doon nang mabalik si Jesus Christ. Usasad sa taras nga doon nang mabalik si Jesus Christ, adunay pag-increase sa teknolohiya, advance nga technology. Kaniyan to, usa mo ng telegram, di ba? Noy, uli, papapatay. Ano lang dayon? Minugbo. Murag text bitaw nga minugbo, pero pera na nimo. Ambot nagpila tong bayad kaniadto to, per liter man to, per word ba to. Pero karon naa sa cellphone ang text, di ba? So gakataas, ga-increase kaniadto magdula kag chess, na kay dulaon nga chess player dito sa Europe. Mato kag Europe dito magdula. Pero karon dili na mo matog Europe, pwede na mo diha magdula sa gitawag nato og chat room o sa internet. Daghang mga butang nga grabe na ka-advance karon. Mismo magani kanang nay masakit. Ang akong kauban ako nga sa simbahan sa Spoke Garden Church. Doktor na siya pero tawagan siya pinaagi sa internet. Unya yan ang sugo ng tao nga mo magpalaboratory ka ug tapos nimog laboratory imong i-screenshot ipadala nimo sa kuha. Unya iyan din tagaan o prescription. Wala sila nakita. Igo lang siyang interview sa may imong gibati, no? Unya pagkatapos ay lagi siya og ganing mga laboratory nga examination. Paghuman mo submitar, hatag na ni siya tambal. Inana ka gitawag nato og high tech. Nasa mga tao karon nga mga dato nga mo tighipo sa record usa sa siyang negosyo. Nasa mga napulo ka mga tao sa iyang balay. Unya ang trabaho mo receive na gid impormasyon sa gawas, mga tigulang magpakip sa ilang record, mga history sa ilang balatian, history sa ilang tambal, sila mo igakip. Just in case nga ang doktor mangutana unsay record at diha ba itong internet, no? Nga naka-high-tech ang mga kwat. Mga tao sad nagkaminyo ay tungod sa unsa? Sa
Internet. Kani adto uso pa ng radio kanang mga YL, YM nagkaminyo tungod ana. Pero karon sa internet magkaminyo na agani online nga singles online, di ba? So advanced ang technology karon. Now, imo makita nga bisan pa man advanced ang technology dili makasulbad sa dagko nga mga problema. Especially sa mga gitawag natong mga linog o guban pa. Kini nga pito kahampak nga ihatag sa Ginoo sa dili pa siya mobalik, mauni ang dili masulbad sa technology. Okay? Gani, maabot ng panahon na ang mga leaders sa tibok kalibutan magka-meeting, umiingon dayon ang mga leaders sa tibok kalibutan, di man nato ni masulbad din balatian worldwide naman kay na posible ma-expectan na naapay labaw sa COVID ha. Kay kining COVID kani ato man nato nag-expectar nga mabot. Pero mag-expectar ta nga naapay labaw sa COVID. So may tabuan na ang mga government, mga head of states, presidente, prime minister, mag-meeting na sila ug ihatag nila ang chance sa religious nga sect nga mag-usa mo pag-ampo sa Ginoo nga diin dili maapektuhan pag-ayo sa mga balatian kay dili namon na masulbad. Imagine nimo tibuok tao sa Pilipinas imong ipa-vaccine nga gobyerno may magasto. Dako kay na magpa-vaccine lang gani ka sa gitawag nato og pneumonia sa TB, dako kay bayad. Ang uban mga butong 3,500. Pero gilibre na sa gobyerno sa Pilipinas. What if kung aduna na sa ilahi nga balatian? Manggawas, sumugasto na sa ng gobyerno, mag-lockdown, pila may ihatag? 3,500, 4,000, ang uban 6,000. Ikapordre ka na sa Pilipinas. Maabot ang panahon nga manurinder ang mga politisyan. Buwak ta pagay siguro nga maabot ang panahon nga wala na politician managan kay nga naman dili sila gusto og dagko nga responsibility. Nga naman unsa man pag responsibilidad nga kwarta gigasto na mas balatian, wala man sila makawat. Posible sad nga wala na sad sila isweldo sa ilang pagalingon. So wala na managan og gitawag natong mga public office. So ingani ang senaryo. Now, unang nahampak kay pito man ni siya kahampak. Sa di pa mobalik si Jesus Christ, mauni gakahitabo sa mga tao. Kini siya usalan ni kaehemplo nga diin na grabe aning COVID nga maabot. Wala ta kabalo kanusa o unsa. Nagimo diri. Og diha sa kalangitan nakita ko ang laing tilimadon. Dako og kahibulungan. Bantaya, ang gidescribe sa Bible, dako og kahibulungan. Ug bato pa niya, 7 ka manulunda nga may 7 ka mga hampak. Sa ato pa kining 7 ka manulunda, nagdala-dala kada isa nila, gadala sila og hampak. Plague. Kung sa ato nga termino sa siyensya, pandemic. Okay? Unsa may dala aning permiro nga hampak? Ingon siya dinhi, nga mao na lang ang katapusan kay pinaagi niini matapos ang kapungod sa Ginoo. Okay? So kung mahuman yung 7 ka hampak, matapos ang kapungod sa Ginoo. Kay mabayaran naman sa mga tao ang ilang kalapasan. Remember, ang sala, offensive na sa Ginoo. Offensive magkadi sa atong gidikanan nga atong anak na nagpakasala, paiskwelahon, o tagaag kwarta, o unsa ba, dili makauli og sayo kay mabuntagan, no? So, ang gidikanan offensive kina sa iya, mao gyapon as Ginoo. So, ang Ginoo padalag 7 ka hampak. Okay? Ato tanawon ang diin gikan ang 7 ka hampak, palihog basa. Tapos ninitan-aw ako dito sa langit na bili ang templo sa tabernakulo sa paghimatungod. Ug ilan sa templo ng gula ang 7 ka mga manulunda, 7 ka mga hampak. Sila sinababag maputi o masilaw na lino, o ang ilang mga dugan binagsak mga kapos mga bulungan. Na naabli ang langit. Diin gikan ang kuan, hampak, gikan sa langit. Kining COVID, daghang ganoon ang gikan sa China. Pero naagyoy hampak nga gikan sa langit. Isa tapos nini mitanaw ko didto sa langit na abli ang templo
sa tabernakulo sa panghimatod, gikan sa templo ng gula ang pito ka mga manulundag. So dito sa langit, naa siya'y templo or tabernacle. Nya gikan dito sa templo, nigawas ang pito ka mga angels. Unya, kada angel, nagdala sila og hampak or blade. Okay? Na, sunod, paligbasa. Kung nadunay mo simba sa mapintas ng mananap o sa iyang narawan o pamarka sa iyang agtang o sa iyang kamot, siya sa magayong sa iyang sa kumot sa Diyos, kapag-atagay yung balay sambok na sa puka sa iyang suso, kung siya pagastiton pinaagi sa kalayo. Kinsa ang maapektuhan sa pito ka hampak? Kadtong dunay musimbas sa mapintas nga mananap. Ako nang i-explain sa wala man tao ba, di ba? Domingo na. So sa Domingo akong i-explain plus na apay Lunes plus na apay Martes. Unsa man ni o kinsa man ni og asa man ni ang mapintas nga mananap. Ug unsa ang larawan sa mapintas nga mananap. Ug unsay but pasabot pagpamarka sa agtang og sa iyang kamot. Og tuman ini masuko ang Ginoo, so moabot ang kapungot sa Ginoo. Now, kinsa di mapektuhan sa pito ka hampak? Kining mga tao nga nagsimba sa mapintas nga mananap. Kining mapintas nga mananap dili ni pangit ha, kundi usa ni siya ka nasod, usa ni ka grupos mga tao nga diin gikaligot-gutan sa Ginoo tungod sa ilang paghimo og larawan. Ug unsa ning larawan, i-explain ko na siya next week. Og katong magpamarka sa agtang og sa kamot. Gabi tayo ba nga, unsa may imarka? 666. Asa man imarka sa agtang og sa kamot? Nganong sa agtang og sa kamot man? Okay? Na baka literal baka nang magpamarka sa agtang siya 666. Masugat mo nga markahan mo sa agtang og 666. Dili. So dili ni siya literal. Wala nakabantay ang mga tao nga nakuan na di sila, nabutangan na og marka sa mapintas nga mananap. O katong nagpamarka sa mapintas nga mananap, mao katong mga tao na diin makadawat sa hampak sa Ginoo. O grabe ni nga hampak ug atong idetalye ang mao nga mga hampak. Okay? Unsa ang unang hampak kay pituman? Unsa ang unang hampak? Palihog og basa. Kung ginaaw ang naunang manulunda o ang iyang panaksan sa iyang liyabo sa yuta, ug unya dihay mamilay o mangutngod mga kabawo, nga matawid sa mga tao na nadala sa marka sa mapintas ng mananap o mga simba sa iyang larawan. Unsa ang una nga hampak? Ang una nga hampak, unsa? Kabahom. Unsay kabahom? Kamantay mo anang ambot na ka-eksperyensya ba mo ana kay karon uso na magong antibiotic. Kaniadto nga wala pa mauso ang antibiotic na uso ning kabahong. Kabahong gani samad na siya. Samad nga wala gadugo pero matingala ka gadako unya lalom. Wala pa mong kaobserbar ana no, wala mo katisting anang samad nga gadako unya galalom. Nya usahay gapula ang isig kakilid nini. So gitawag siya og kabahong. Niabot na sa mga tao kay wala pa may antibiotic kaniadto. Pagsulod sa antibiotic, ang mga tao mo palit og katong karaan nga antibiotic gitawag og penicillin. Unya ilang kuan ang kapsul nini og ilang ibubo sa samad nini. Ang uban ilang ibnon. Nya pila ka adlaw magkugang na day na siya. Pagkugang katul day na siya, hinahinay na yung panit day ang iyang kugang, hantod magkagamay. Sumauna ang gitawag natong kabahong. Wa man ta ka-eksperyensya og kabahong pero hinumdumi ninyo nga mangilad matod sa Biblia, mangilad og mangutngot nga mga kabahong. Di ba maglikramo mo lang ganit ang sakit atong ipon? Manglikramo na kayo sa sakit atong ulo. Di naman kayo itang eskwela kung naatay balatian. Imagine ni mo kung naakay kabahong. Okay?
Ang uban nila lang tingali ng musuroy ka, di na kakasuroy, di ka ka-shirt maglakaw. Nga naman, dagko kayong kabahong. Kunya, kung maayo man ang kabahong, dagko sa kayo ang palit. Kung dagko palit na rin kaon sa to. Sibudi, matso. Actually, di mo ka-experience ng kabahong kay nanamatay antibiotic. Diretso din inom sa antibiotic. Pero, kung kabahong gani, resulta sa atong kalihukan, kalaagan, sa mga kagaw sa gawas, maulian na siya. Pero kabahong gani, nga ang nagdala sa kabahong, manulunda, nagikan sa langit. Sa inyong manuna, maulian, dili? Dili. Kay silot ka na alang sa mga dautan. Actually, ang mga dautan karon wala na nila gitreasure. Kaya naman, nabutaan sila sa kwarta, nabutaan sila sa kabtangan, nabutaan sila sa teknolohiya, nabutaan sila sa mga butang nini nga kalibutan. Wala ra na sa ilaha. Pero kung maabot na gani ang panahon, iini nga panahon, ang mga tao mangita na og Dios. Kung dili man mangita og Dios, mahayo nila ang Dios. Ilang balikason ang Dios. Ang uban di na mo tuog Dios nga naabay Dios nga nung nahitabo ni sa kuha. Pareho ang mga tao na ay mga grabe na kayo nga kanabitang mga balatian kayo. Ang uban na nag-struggle ba na sila. Di na ako mutuog Diyos. Pero believe ko ang mga tao nga bisag na siya nga balatian, gatuog yan po ng Diyos. Nga naman, na ang bala ang Espiritu. Kini nga mangilad o mangut-ngut nga kabahong, dili ni siya maulian. Antaya, mauna ang permiro nga hampak nga ihatag sa Dios sa mga taong nagsimba sa larawan sa mapintas nga mananap. Unsa bansad ni ikaduhang nga hampak? Palihog gubasa. Ang ikaduhang manulundag niya po sa iyong panaksan ngadto sa dagat. Ug ang dagat na imong gadugo sa usa ka minatay. Ug namatay ang tanang buhing butang diha sa dagat. Tanawa, ang dagat mahimong dugo. Ug ang tanan nga mga buhing butang nga nas dagat, mga matay. Question, literal ba ni simbolik? Dili ni siya simbolik. Nahitabo kani sa panahon ni Moses. Nga ang tubig nahimo nga dugo. Kung nahitabo na sa panahon ni Moses ug nabasa nato sa Biblia, dunay dakong posibilidad nga literal kani mahitabo sa tibok nga kalibutan. Gani mo tanaw mo YouTube, di ba na ay mga na dito sa YouTube nga na kunoy suba nga puro pula anawa. O kato siya mga isolated cases pero dili to siya dugo. Nahimo lang siyang pula pero kini dugo kini siya. Kung ang dagat mahimong dugo, unsay mahitabo sa mga isda sulod sa dagat? Mga matay. Mga matay ang mga isda. Kung mga matay ang mga isda, unsa na may suganon sa mga tao nining panahon na? Mangita sila og mga mananap. Okay? Ato ni matayan na kay nga naman mao man may tabo. So kung mga matay ang isda unya puro mahimong dugo, dili ba ka na ikahibulong sa mga tao? Tingali ang mga GMA, mga dagko nga mga network, mga radio, mga dagko nga mga network sa radio, wag sige nagbalita nga unsa ni nahitabo sa atong kalibutan ngano ang dagat nahimong dugo. Okay? So mao ni ang gitawag nato og unang hampak nga mato pa niya nahimong daw dugo sa usa ka minatay ug nangamatay ang tanang buhing butang diha sa dagat. Tanang buhing butang nga naa sa dagat mga matay. Okay? Next, ikatulo. Unsa may ikatulo nga hampak? Ang katulong manulundag niya po sa iyong panaksan ngadto sa mga suba o sa mga tuguran sa tubig. O kini sila nahimong dugo. Antay, ang dagat nahimong dugo. Kini dili ni dagat. Ang giingon dinhi nga suba o tuburan, spring. Kana bitaw mo ato kag bukid nga
nabitay mag-agas ng mga tubig ana. Muna gitawag spring. Ako sige na mo kabaklay bukid kaniadto. Ang mahitabo nga mag-inom mig tubig dito sa murag spring. Unya mo na ang pinaka the best na tubig. Magsige na siya agas, sige agas di na siya paungon kay nga naman nature man na siya. Unya lamit kay mo kuha kag baso manginom ana. Kay gitawag na siya og dili mineral water kay ang mineral mo agi na siyang process. O mura siya og kaning nay term nga gigamit ana nga makahatag kaayo sa imong lawas. Okay? So mo na siya no. Pero mahimo man dugo. Ang suba mahimong dugo. Unsa may mahitabo kung ang suba mahimong dugo? Unsa may kumusta ang mga isda sa tubig? Mamatay, di ba? Okay, mamatay. Sunod. Unsay mahitabo sa mga baka, karnero, kanding? Mamatay yaman. Unsa may ilagim nun? Pero ang mga tao, gingon diri ganahin ang namatay ng mga tao kay usan ni ka hampak sa Dios. Kung unsa kalalo ang pagpakasala sa mga tao karon, ingana kasuko sa Ginoo. Pero sa pagkakaron, gugma pa ang Ginoo. Sa pagkakaroon, masinabuton ang Ginoo. Sa pagkakaroon, ang Ginoo mo'y tapataliwala nato. Siya ang atong Savior. Pero umabot ang panahon, na dili na siya Savior. Usa na siya ka-judge. O ang paghatag sa hampak, bungag yapon na sugugma sa Ginoo. Para na, nagbunal kag anak. Kay nakasala. Di man ni maignon nga wa ka na igugma sa imong anak. Di mo nala ni mong anak, kaya naman. Gusto ka matulid siya. Pero kini nga si binaryo na, dili man magsilbi nga ang dautan, mahimo siyang walay katapusan. Dili pwede nga ang dautan, dili mundang. Paundangon magid ng dautan. Para gyapon sa atong gobyerno, ang gobyerno gapaningkamot nga unsa, maundang ang dautan. Maundang ang droga. Hindi maundang ang droga. Ma-minimize na ang droga, magamay ang iyang supply. Niya kung magsigig lecture ang mga lecturer, magamay ang demand. So kung magamay ang demand, magamay ang supply, wala nang mapalit sa droga. Pero sa pagkaroon kay nga naman, na ay mga supply, kaya naman say protector. Na sa demand, nga naman, na may mahatag ng sample. E mero, amiguhon ka, tapos kuy-kuyugon ka, ilibre pa ka. Antod madugay nga, lami madain mangita na ka, aya din kabaligyanan. Unya, kay pwede man ka maundang, kay wala man ka-adjust imong lawas, baligyaan ka og barato. Pero kung imong lawas di na mabuhi kung wala na, baligyaan na din kag mahal. Okay? Hantod madaot na day malaya na imong utok o dili nakakasimba sa Ginoo. So imo makita nga mao ni ang senaryo sa atong kalibutan. Okay? Now arita sa ikaapat nga hampak, paliw ko basa. Kung ang ikabuan ng masundan, yabo sa iyong panaksan diya sa ibabaw sa adlaw. Kung ang andaw hinatagan kaong sa pagpaig sa katawan, naagig kalayo. Kung ang katawan na magpaig sa labiyang kainit. Kung manasakala sila sa ngalan sa Diyos, nang nagagaong sa ibabaw ni mga anuman. Apan wala sila ng minusod, ni maghatag kaniyang himaya. Matay ha? Unsa ang ikaapat nga hampak? Adlaw gihatagan og gahom sa pagpait sa tao. Kana bitang mo gawas ta balay nga init kayo. Murag di na magay ka kaagwanta kung painitan ka diha 10 minutos. Uhaw na magkana unya hanto dadayon nga kung paobserbahan pa kusi magka heat stroke ka. Unya mamatay ka. Imagine nimo nga ang adlaw tagaan sa Ginoo gahom sa pagpaig sa tao. Grabe, di ba? Sa Amerika, dito sa Palm Spring, usa na ka-deserto. Ang una nagpuyo dito mga artista, mga singer. Niya karon nahimo na siyang mura og syudad. Unya nanay mga windmill dito. Unya ang ilang balay dito, walay balay dito ng walay aircon. Kay grabe ka init dito. Ini gawas nimo
Init yun siya nga, as in nga init yun siya. Kaya deserto ba yan? Kita wata ka-experience siya ana, pero sila ilam na kinabuhi dito. Nang imagino nimo tagaan kagahom sa manulunda ang kainiton sa adlaw nga makapaig sa imong lawas. Kining aircon nato dili ni magsilbi. Nga naman, pati ang simento mo init man siya tungod sa grabe sa kainit. Maato mo init man siya. So kung grabe ang kainit, ang supply sa kuryente sa aircon dili siya kasugakon. Dili makasugakon. Nya imagine nimo na ay mga balay, mga sunog ani tungod sa kainit. Kabantay mo na nga mga fire department, maingon sila na karon sa amin ron, ting-init ron, pagbantay mo kay naay sunog basta summer. Nga naman, ang mga balay nga kahoy uga kayo niya kung napagi kuryente nga mag-friction, friction, adunay mo ignite, hatod masunog ang balay tungod sa kainit. Imagino nimo nga tagaan gahom sa Ginoo ang adlaw sa pagpaig niini sa mga tao. Pila ka kabalay ang mga sunog ani. Basta imo nakita wala ta kakitag na ini nga matay diri. Ganuman hampak kini sa Ginoo. Bayad sa mga binuhatan sa tao. Okay? Ngayon siya, ug ang katawhan nangapaig sa hilabihang kainit o na nagpasipala sila sa ngalan sa Dios. Ilan ang awayon ng Diyos? Yan man, suko naman sila. Imagine nun imo na kay kabahong. Uhaw na kayo, wapakikikaon, kaya nga naman, nangahimo biyang dugo ang dagat o ang tubig, sumba. Nya, tapos, nabigyo kay kabahong. Nya, init pa kayo. Hindi mo ma-imagine, grabe ka stress, grabe ka depress. Ako may imagine, ang uban tingali gusto nila magikog. Ang uban gani, magikog mo lang gani nga wala pa ibayad sa kurintik, ka na pahin mo, grabe na yung kainit. Imagine ni mo, unsa ni nga mahitabo ani nga mga senaryo sa umabot. Ug ang katawhan nga paig sa hilabihang kainit. Ug na nagpasipala sila sa ngalan sa Dios nga may gahom ibabaw ni ini nga mga hampak. Apan wala sila maghinulsol o maghatag kaniyang himayan. Imbis nga maghinulsol, ila naman hinong basulo ng Ginoo. Ila naman hinong i-challenge ng Ginoo. No? Mismo ganit karon nga wala pa yung mga pagsulay, usay i-challenge mga Ginoo. Nagsimba magigas Ginoo. Ang Biblia nagingong mo diya makainom kag kilo, inom ko ng kilom be. Ngay mga tao nga mo challenge. So, nini nga senaryo, grabe ang mahitabo. Okay, sunod nga hampat, ikalima. Ang kalimangan ng daan niya po sa iyong kanaksan diya sa ibabaw sa trono sa mapintas na mana. Mangingayan ng iniikatlapan sa kangingit ug mga tao na nagpamaak sa ilang mga dilat tungod sa kasakit. O bilang ipasipalaran ng Diyos sa langit tungod sa ilang mga kasakit, sa ilang mga babaho, apan wala nilang nagsuli ang ilang mga binuhatan. So, ang ikalima nga manulunda niyabo sa iyang hampak dito sa ginharian sa mapintas nga nanak. Ato ni tun-an karon Domingo kung kinsa ni ang mapintas nga mananap. Okay, unsa iyang kinaiya og naa ba ni sa atong kapanahunan karon. Pero kaning mapintas nga mananap mauni ang nagahimo og balaod nga dili balaod yes Ginoo kung dili balaod nga yes tao. Mauni ang instrumento sa pag-usab sa kasuguan sa Ginoo. Unya ang gingon dinhi nga ang ginharian nining mapintas nga mananap gitapyakan sa kainit meaning gangit-ngit di gid makita. Nay panahon kaniadto nga grabe kay kagit-ngit nga mismo ang koponban iduol sa imong mata dili ni makita ang kaputi kay nga naman nasalipdan ang tanang kahayag didto sa kalangitan. Okay? Na ay gitawag nato og kaning darkness na hitabo. Kini siya mahitabo ni. Okay, mahitabo ni. Imagine mo ini kahitabo, ngit-ngit kayo.
Siyempre nangaguba na ang mga kuan. Ano posible han nangaguba na ang mga kuan, mga power plant sa kuryente ni nga naman tungod sa kainit. Unya kung hydroelectric dili na magsilbi tungod sa dugo. Okay? So kibali ni panahon ng ngit-ngit. Og gihulat wa diri nga ang mapintas nga mananap na nagpamaak sa ilang mga dila tungod sa kasakit. Epekto sa kabahong, epekto sa kagutom, epekto sa kauhaw, epekto sa kainit nga nikalit lang dahil og ngit-ngit. So imo makita nga dili nila masabtan ang ilang gibati. Kabantay ka nang masakit ka, nabad imong ulo, lantan ka, sakit ang imong lawas, kakatul imong tutunlan, init ang imong mata, kapoy kaayo, raog, di ka kasabot mo na ang mga experience sa gitawag natong sa mga COVID. Sakit ang lawas. Di ka kasabot sa imong gibati. Labaw pa ni siya. Dili ka kasabot sa imong gibati. Kanang kabahong baya kung na-experience ka na, ngut-ngut na siya nga sakit. Kanang nasamad nga kabahong, ngut-ngut na siya. Maigo nas init, labi na kayo, mungut-ngut gid ng sapan. Wala, kinsa may nakatistig kabahong dire? Wala, no? Kana lang masamad. Masamad nga muhubag. Unya una na. Ha? Tisting mo na. Unya usahay. Hubag na kayo. Mingon din ang mama. Atong luslutan o dagong. Katisting mo na. Di kita musulot. Mingon na tama. Ayaw na lang. Ako na lay tuslok ani. Unya inigtuslog kani manggawas tong dili masabtan nga nay pagka-green, nay pagkaputi, murag mubula, nga ana ba? Nya baho gamay, nya pahiran day nimo og gapas. Pagpahid og gapas, mubalhin ang nana didto. Unya hantod sa sige nimong pahid, mugawas day ang gamay nga dugo. Malipay din mama, o wala nang nana o dugo na ang nigawas. Imagine ni mo ni nga panahon na gamot-ngut na nakabahong. Ug ang Biblia dili magbakat. Ang Biblia matuman kini siya. Ug ang resulta gipasipalahan nila ang ngalan sa Dios. Tungod sa kasakit nga ilang gibati. Pero wala nila hinulsuli ang ilang mga sala. Abi ninyo, daghan baya ang nasakit karon nga nangaulian nga nalimot sila sa pagpasalamat sa Ginoo. Kato lang hari daan di sa Old Testament nga gitagaan og napulo ka tuig sa Ginoo nga sige extension na nako imong kinabuhi napulo ka tuig. Anay tabo? Nangulian siya? Wala siya magdaig sa Ginoo. Iyang gidaig yung kagalingon. Ug gipakita niya ang ginharian niya. So nalimot siya sa Ginoo. So daghang biya mga tao nga naulian sa balatian nga dili sila mapasalamaton sa Ginoo. Ang uban nga gipang-ayo ni Ginoong Hesus, wala gani na malik aron sa pagpasalamat. Nga naman, na ay kinaya ang tao nga maamnesia kung naana siya panalangin, maamnesia siya. Maamnesia siya kung naayo na siya sa balatian. Pero dinhi, ang mga tao tungod sa ilang gibati nga kasakit, ang ilang feeling gibiyaan na sila sa Ginoo. So ilang pasipalahan ang ngalan sa Dios. Mao ni ang senaryo nga mahitabo sa gitawag nato og katapusang mga adlaw. Next. Sa ikaw-unom nga hampak unsay mahitabo? Ang ikaw-unom nga manalundag niya po sa iyang kanaksan sa ibabaw sa dakong suba sa iyong praise. Kung nahusan kini sa tubig, alang sa pagkagana sa biyanan, alang sa mga hayop, ikan sa sigapan, o ilang ipanagtigong sila sa dapit, sa mga kabiyaran ng ipangalawat Armageddon. Tara, ika-unom nga manulunda miyabo sa panaksan ibabaw sa dakong suba sa Euphrates. Unsa maning suba sa Euphrates? Unsa may kahulugan sa tubig? Atong gitun-aton niagi, Pinadayag 17, versikulo 15, ang tubig nagpasabot og tao. So pag-ingon nga
ang panagsan ibabaw sa dakong suba sa Euphrates sa ato pa daghang tao og nahubsan kini sa tubig. Kung mahubos ang tubig, meaning siya na wala ang mga tao, wala ang ilang support nini. Okay? Aron sa pagtagana ni Brother Ken. May gabi eh. So, mo ni ang nahitabo no aron sa pagtagana sa agianan sa mga hari. Bantayan ninyo kay daghan interpretation ini. Gani ni gandi og ilang gipanigtigom sila dapit nga pinulungan sa Hebreo ginganag Armageddon. Nakadungog mo aning word nga Armageddon? Ha? Natong salida sa mga movie na itag Armageddon. Actually, dili to siya mao ang nas Biblia. Pero ang title, maumahora. Ug ato ipasabot kung unsa ning Armageddon, ug unsa ning suba sa Euphrates. Nganong nahisgutan ang suba sa Euphrates? Ug nganong nahisgutan ang word nga Armageddon? Ingani, ang suba sa Euphrates, tinuod ni siya sa Old Testament. Literal ni siya sa Old Testament. Kung aduna gani mga butang sa Old Testament nga literal, unya dalon sa New Testament sa Revelation, mahimo ra na siyang spiritual. For example, Babylonia. Sa Old Testament, ang word Babylonia, literal na nga Babylonia. Doon na mag-away sila sa Syrians, ang Egyptian, ang Israelites, maulipon sa Babylonia, si Daniel, Shadrach, Meshach, ug Abednego, gidalhan dito sa Babylonia, mga literal na ang ngalan. Pero kung kana ang ngalan, dalon na gani sa New Testament, sa Revelation, ang literal mahimo na siyang symbolic. Babylonia sa Revelation, dili na siya literal. Kay wala na may literal na Babylonia ron. Wala na lugar nga Babylonia ron. Kung wala na lugar nga Babylonia, ang application na is symbolic na. So adunay mga butang dinhi sama ni panaglit suba sa Euphrates. Literal ni nga suba sa Euphrates. Pero kung dalo na gani sa Revelation, kay ang Revelation is prophecy, mahimo siyang symbolic. Ang tubig, suba, mahimo siyang symbolic. Ang word nga Armageddon, mahimo siyang symbolic. So ako sa ni-isay-say ang word nga Armageddon. Ayat pumaadto sa suba sa Euphrates. Na ay mga Bible scholars karon mo interpret na maabot ng panahon sa Armageddon. Unya, tanang nasod sa tibok kalibutan didto magtipok aron maggubat didto sa Battle of Armageddon. Kadungog man na. Okay? Now, ngani, ang word nga Armageddon gikan sa Hebrew word nga Har-Megiddo. Ang word nga Har, Hebrew na nga pinulungan which means mountain. Unsa ang Har? Mountain. Ang Megiddo, usa na siya ka place. So sa ato pa, place nga ginganlag Megiddo. Sa ato pa, bukid sa Megiddo. Na ay literal nga bukid sa Megiddo didto gyud sa Israel. Pero sa akong gikasulti, literal sa Old Testament, pag-abot sa prophetic, sa Revelation, mahimo siyang unsa? Mahimo siyang spiritual. Now, nganong dili ni siya literal? Mahulog niya siya symbolic, ingani. Walay word na bukid sa Megiddo. Har means mountain, Megiddo means place. Walay bukid sa Megiddo or Mount Megiddo. Tanaw nimo sa tanang mapa, walay Mount Megiddo. Tanawon i-google nimo ang word Mount Megiddo, walay Mount Megiddo sa tibok na kalibutan. Pero naa ang word na Megiddo, pero ang place wala. Okay? Na ang pangutana mo ni, unsa man ni siya? Unsa may naa? Ang naa dito is Valley of Megiddo. Unsa kadako ang Valley of Megiddo? Ang Valley of Megiddo, it is 20 miles across.
Kung panalitag mo ni ang Megiddo, ay nga na siya kadugo, 20 miles across. Dili kay siya dako, di ba? Ang 20 miles, mga more or less, mga sobra tingis 30 kilometers. Pero ibutan na nato 40 kilometers ang 20 miles. I-times 2 na nato, pero actually, di na siya times 2. Ang 40 kilometers, mura na siya og Cagayan de Oro o Manolo Portage. Kanang tumoy-tumoy sa Manolo Portage o Cagayan de Oro City, kung imo nang daganon, that is mga 40 kilometers o 30 to 40 kilometers. Imagine nimo kung ang Megiddo, mura ra na siya kadako Cagayan paingon sa gitawag og Manolo Portage. Unya, moingon ang mga Bible scholar na adunay literal nga gubat. Magtipo kuno diha ang China, ang Russia, Amerika, France, Germany, British, ug uban pa. Imagine nimo magguot pila ka buok tangke sa mga Chinese. Daghang kayo. Ibutang tanang mga 30 to 40,000 ka mga tanks. Wala pa'y labot sa tangke sa British. Wala pa'y labot sa tangke sa France, sa Amerika, sa Germany. O dili lang mga tanks. Naapagid ang mga planes, naapagid ang mga armored vehicle, naapagid ang mga gitawag nato og gadala og mga missile. Unya, pila ka bang sundalo sa China? Sundalo sa China is, kung gamiton na niya ang iyang mga tao tanan, himuon niyang sundalo, 1 billion na kasundalo. Ang Amerikano, pila may population sa Amerika? Mga more or less 350 million. Sa Pilipinas, mga 110 million. Imagine nimo matod sa ubang mga Bible scholar dito ko na magtipo ko sa maybot masabot. Wa say away ha, adto sa ta dito butang mga tangke. Nya kada kabutan ng tangke, okay, ready, get, slow. Gubat na yan. Dili nga na. So sa ato pa lisod kaayo kung himuon nimong literal. So dili literal ang gubat sa Mount Megiddo or Battle of Mount Megiddo. Karon, nganong nga si John Revelator naghisgot man ni ining Megiddo, gubat sa Megiddo. Dili siya literal. Naay gipasabot si John kay ang word nga Megiddo manggod naa diha ang mga importante nga mga events nga gahitabo. Number 1 na events. Imo makita dito miadto si Saul nga hari. Adto siya sa espiritista, sakop kato sa Megiddo. Unya nangutana siya sa espiritista, gusto ko makig-istorya ni Samuel. Dito to nahitabo. Mga gubat, kay kini mo Megiddo, agianan ni siya. Lahos ka dito sa mga South Dapit, abot ka sa Europe. Diri ka dapit sa Norte, abot ka dito sa Africa. Meaning to say, accessible ni ang Mount Megiddo. Kaadto kag Europe, kaadto kag Egypt, adto kag Africa, adjigda ka sa Lebanon, accessible ni siya. Sumuo ni nga pirmi may hisgutan sa Biblia, kay accessible man siya, diha himuon ang gubat. Gubat between Israel and Philistines. Dinisan dapitan na hitabo nga si Elijah gi-challenge niya si King Ahab. Grabe man, walay unan, drought man. Ingon na yun, layas man si Elijah kay Patyon Sari. Dito siya sa forest. Yan ay tubig. Ang pagkaon, dalon sa langgam, ihatod siya, tagaan siya sa mga langgam. Yabot panahon nga na nag-decide si Elijah na iyang i-challenge ang hari. Apil ang mga propeta o manalangna sa hari. Na maghimota o altar. Tagsa-tagsa ka na to. Unya, maghalad mo sa inyong Diyos-Diyos nga si Baal. Ako sa makaistorya ko sa akong Diyos.
Ang mga prophet ni Baal, sige nag-ambo, wag gadal-gadalag kutsilyo, wag dagang kayo. Nagsinggit-singgit nga, paulanon lagi. Kaya daot doon, walay ni ulan. Di ba? O, pasigaon tong kahoy, walay ni siga. Si Elijah, gibutangan ang kahoy, gibubuan pag yung tubig. Ampo si Elijah, misiga. Kinsa yung nagpasiga? Ang Ginoo. So sa ato pa, na-prove na ang God ni Elijah mas powerful kaysa gituan nila God nga Baal. Asa na hitabo na siya? Ditong lugar sa Valley of Megiddo. Na diha ang Mount Tabor. Okay? So, kung imong una-unaon, kung nakadumdum mo nga si Jesus Christ, kuyog niya si Peter, James, ug John. Unya adto sila sa bukid. Sakop ka na sa Megiddo. Kanang gitawag og Mount of Transfiguration. Nausab ang sinina ni Jesus Christ na himong puti. Unya nakita din si Moses dito og si Elijah. Sa Mount of Transfiguration, sakop sa Megiddo. Mao di ay nganong gisgutan dinhi ang word nga Armageddon kay naa diha ang spiritual o literal battle. Pero din sa Revelation, this is spiritual battle. Okay, padaplin sa ko gamay sa Armageddon. Hisgutan na sa nako ang suba sa Euphrates. Nganong naghisgot ang Revelation 16:12-16 sa suba sa Euphrates? Gusto mo ba? Literal nga place sa Old Testament, nahimo siyang symbolic sa New Testament. Unsa maning suba sa Euphrates? Ang suba sa Euphrates, usa na siya sa defense mechanism sa gitawag natong Babylonia. Ang Babylonia, hari sa Babylonia, sa time ni Nebuchadnezzar, na ay wall, duha ka wall. Ang usa ka wall, mapadaganan og duha ka chariot. Kanang chariot bitong gagamiton sa hari. Duha anak mapadaganan na siya, so meaning luang nga wall. Kaya ang style magusgubat ka ni adto, magdala og dagko kay intruso, nga imbunal nila sa wall adto haron magba. Dili kahimo kay ngram sino kabaga kayo nya duha ka wall. Unya sa gawa sa wall, gipalibutan pa gyud sa gitawag natong tubig of Euphrates. So meaning, imposible kaayo makonquer ang Babylonia. Ug mao ni ang gipanghinambog ni Nebuchadnezzar sa Daniel chapter 4 verse 30 nga di ba ako may nagbuhat ani nga ginharian? Bisan pa kuno 20 years according to the archaeologists. Bisan pag 20 years na walay mga pagkaon ni gawas ni sulod sa ilaha, mabuhi sila. Tungod kay safe kayo ang syudad ug makatanong makahimo sila og mga mahimo nila ito. Og sa karaan nga mga gitawag nato og sa mga Reader's Digest, ang one of the wonders of the world, no? Mingog kag 7 ka guatahom na mga lugar sa ancient, way makalupig sa Babylonia. Ano man, naa dito ang Hanging Garden. So, grabe. Now, karon, ang naitabo, maglisod ang Medo-Persia, duha na kanasod, Medo o Persia nag-usa. Ang sa Medo, ang naghari si Darius, ang sa Persia, si Cyrus. So, nag-join, pakpan sila, gaho. Ilang gisulong ang Babylonia. Nagsige sila hinuktok kung unsa nila pagsulod sa maong nasod. Pero ang Ginoo nanay tagnadaan nga si Cyrus nga hari sa Medo-Persia, iyang gamiton aron makongker niya ang Babylonia. O gitagna na sa Isaias, more or less 100 years before ni abot si Cyrus, ginganlan pagid si Ginoong Cyrus. More or less 100 years na natuman nga ningon pag ng Ginoo muhubas ang tubig sa Euphrates. Now, based on archaeological evidence, ang nahitabo mo ni si Cyrus, naghimo siya og more or less 200 ka mga fake nga mga suba. Fake nga mga suba.
Okay? Wala pa niya gipaagas ang tubig dito. Gitunong niya nga moabot ang fiesta sa Babylonia nga ang tanang tao hubog. Giabrihan to nila mga fake nila nga mga suba o gipa-divert nila ang tubig sa Euphrates. Unya ang hantod nga ang tubig sa Euphrates dinhi na sa tuhod. Nanulod day ng mga sundalo sa Medo-Persians dito agi sa ilalom sa ginharian. Unya matod sa Biblia ang gate dito giabri sa manulunda. Diyos ang nag-abri ato. Mao to nga pagsulod ato ang hari nakulbaan dayon kay nga naman nakakita siya sulat sa dingding mini tekel aparsin. Gipatawag si Daniel o giingon si Daniel ang imong ginarian gitimbang na og nakaplagan kulang busa ihatag ka sa Medo-Persia. Mini tekel aparsin. Ang aparsin is Persian. So ang hari nakabilib siya kinunuman. Tudlo, sulat to sa Ginoo, tudlo. Actually sa Biblia kaduha ra nagsulat ng Ginoo sa bato. Number 1, 10 Commandments. Number 2, katong dito sa ginharian. Sugnatuman, nikalit og sulod dayon ng mga sundalo ni Cyrus the Great. Nadakpan sila, gipatay ang ari, gipatay ang mga generals, nabilin si Daniel, gihimo sa advisor si Daniel. Ang punto sa Euphrates River, si John the Revelator, mikuha og eksperyensya didto sa Babylonia. Muna nga, imong tan-aw din sa ikaunom nga manulunda, miyabos siya sa ikaunom nga hampak, nga ningon, ang ikaunom nga manulunda, miyabos sa iyang panaksan, ibabaw sa dakong suba sa Euphrates. Nahisgot og Euphrates, og nahubsan kini sa tubig. Asa ning eksperyensya? Old Testament, nahubas ang tubig. But then sa New Testament, ang application sa gani, spiritual na. O sa gani ang tubig sa itong itunaan? Mga tao. Revelation 17:15. Ang tubig nagsimbolo sa mga tao. So meaning to say, sa panahon nga mahitabo ang Battle of Armageddon, muhubas ang mga tao, muhubas ang suportas sa mga tao sa mapintas nga mananap. And there is a massive withdrawal. Ano man, nakita sa mga tao nga ang dapit sa headquarters sa mapintas nga mananap, wala makatabang sa ilaha sa dihang nadawat nila ang hampak. Unsa itong hampak? Number 1, kabahog. Number 2, ang dagat na himong dugo. Number 3, ang tuburan og suba na himong dugo. Number 4, gibutangan og grabe nga kainiton. Number 5, ngit-ngit dito sa headquarters sa mapintas nga mananap. Ikaunom, mao na din gitawag na to Armageddon. Grabe nga hampak ang gihatag sa Ginoo. Now, sunod. Unsa ang nahitabo pa, panahon sa ikaunom nga hampak, kinsa ang makatigom aron sa dakong gubat. Paliguro basa. Ay hindi sila Sila mauban, espiritu sa mga yawa, na magaling mga milagro. Napapanangat sa mga halis, ibuo kalimutan, aron sa pagtigom kanila sa pag-asdar sa gubat, sa dakong adlaw sa Diyos, na makagahom sa mga. Ati ha? Sila mauman ang espiritu sa mga yawa. This is spiritual battle between good and evil, between truth and error. Doon ay massive nga withdrawal. Kaya ilang makita nga ang Biblia matuman o matuman ngayon. Okay? So muni. Now, din si kapitong hampak. Unsam ni kapitong hampak? Palihog basa. Biyahe kung mga panibukog sa ulan, nga taga-anim ang tilo ang ibigato. kaya sa mga tao magkakikan sa langit. Kung ang Diyos, ibalikas sa mga katulog sa hampak na hubog na ulan. Ilabihan ngayon ka palihisa ng mga hampak. Kita na mag-ulan or ice nga 50 kilos. Dito sa Luzon, naka-experience silang ulan nga dagko nga more juling bitaw nga ice. Okay? So abang dapit nga nasod, murag kubo kadagko nga ice. Nangahulog ang ilang mga kutsi, nangaguba,
ang mga espiyo silang kotse nga buak. Dagko pagod ko mo. Comes a time, matod sa Bible, ang Diyos magpadala og hampa. Pila ka kilo? Ug dihay dagkong panibugok nga ulan sa tagkalim-an ka kilo ang gibong aton. Mahulugan ka ng 50 kilos, makaingon gyud kag sa langma. Mao ni siya nga mga senaryo nga gisgutan sa balaan kag sulata. Ug ang Dios gibalikas sa mga tao tungod sa hampak sa nanibugok nga ulan. Hilabihan gayud makalilisang ang maong hampak. Likramo na magani ang mga tao sa dihang nigawas na ang COVID. Daghan na din version madunggan ninyo kanang COVID dito nagibuhat sa China. Na nasa mingon gikan na sa CIA dito lang gibiyaboy an sa China. Pero daghan na sa mga version. Likramo gay ta kung unsa na ka ang likramo nga naay kabahong, tubig may imong dugo, dagat may imong dugo, o niya dungagad ka inito ng adlaw. Literal man yes. Unsay atong example? Ang Egypt, si Moses. Di ba sa 10 plagues ang tubig nahimong dugo sa panahon ni Moses? Og ma-repeat naman ang gitawag og history repeats itself. Mubalik sa karaan mga eksperyensya. Sumoni nga gitawag nga matuman sa Biblia. Sunod, unsa ang gisulti sa tingog nga gikan sa langit? Revelation 16:17 ug 21. Palibasa. Ug ang ikapito Nagapito siya sa ngatos sa kalanginan. O gikan sa templo, gikan sa trono, dihay migula na usa ka dakong tingog nga nagaingon. Natapos na ang tanan. O dihay dagko mga panibukog sa ulay. Nga tagang 5 ka kilo ang ibuguton nga diha sa mga tao, mga tanak ingag sa langit. O ang Dios ibalikas sa mga tao tungod sa hampak sa nibukog nga ulan. Ilabihan gayud sa makalilisan nga mga hampak. Usa dihay migula nga usa ka dakong tingog nga nag-ingon. Human pag hulog sa hampak ka, Tapos natapos na ang tanan. Kung maabot dinhi ang dako kayo nga linog nga wala sukad ma-experiensyahi sa tao. Unsa man nga linog ng dako kay nga linog, no? Human sa nangadungog ang tingog unsa ang sunod? Palihog basa. Ayon na lang ng 21. Kaya ito na nagiwasa, no? 18 of 19. o ginasura mga pangidlap sa gila, o ang mausog ng mga kagahog, o ang mga paglipat sa dalugdog, o ang usa ka dakong linog na wala pa imong sugad ng mga tao nga kapuyo sa yuta. Ilabihan gayon kadako ang maong linog. Imagino ni mo na, pangidlap sa kilat, makusog nga kagahog, paglipak sa dalugdog, dakong linog nga wala pay ingon sukad, may tao nga nagpuyo sa yuta. Hilabihan gayud kadako ang maong linog. Imagino mo na, intensity 7 gani, murag manlikramo na ang mga tao. Pabantay ka ng mga karaan, maglinog gani, mingon ng mga tao, buwa, buwa, buwa! Ano na yung buwa pa? Nga naman na siya. Mato palagi ko noon, baboy si lalong. Niliho ko na ang baboy si lalong, bamuling pa. Antod ka na naman, mga tao gyapon may nga nagbuwa. Basta sabak yung balay ato na ba? Tapos ng balay. Oo, kana siya nga punto. Napag-istorya din is Cagayan de Oro City nga. Na kuno kay dako kay isda ang ulo to spear ang ikog na sa nunton niyo nga simbahan. So yung makita ingana ang senaryo no, sa katapusang mga adlaw. Okay. Ang susamang hampak nga nasinati sa Ehipto kinsa ang wala mapiktuhan ini. Palihog sa Exodus basa. Kung ikaw dili mo tugot kanina sa pagpapakaw, kaniya karon paghapakon ko ang tanan mo nga banan o ban sa mga bakit. Magabutang Ako sa usa ka ulan sa triwala, salong katawan mo sa inyo. Sa pagkawag na Siya, o kung ikaw dili mo tugot kanila sa pagpalakaw. So imo makita kinsa lang mapiktuhan katulad dawtan. Ang mga matarong dili ni siya unsa mapiktuhan aning mga butanga. So unsa isaad sa Ginoo? Palibas sa Isaiah 26.
Sumari ka mo akong katawan, sumunod ikaw sa imong mga lawak, ug takuma ang imong mga putahan sa imong libot. Taguwi ang imong pagalingon sa jutay ng panahon, hangtod na kasukuma. Kaya niya karon si Jehovah muanhi gikan sa iyang dapit, aron sa pagsilot sa mga tumuluyo sa yuta, tungod sa ilang kasalanan. Ang yuta sa mapakita sa iyang dugo, dili na matamon sa iyang mga patay. Tanaw nimo, mo ni ang lockdown sa Biblia. Ga-lockdown, no? Tanaw, umari ka mo, akong katawan, sumulod ikaw sa imong mga lawak, ug takuma ang imong pultahan sa imong libot. Taguyi ang imong pagalingon sa juteng panahon, hangtod ang kasukom agi. Ga-lockdown sa Biblia ba? Pero, ganyan ang mga katawhan sa Ginoo. While nga maabot ning hampak, mulabay ni, diha lang sa mo sa inyong balay. Walay kabahong maabot nimo, walay dugo nga mahimo, tubig nga mahimong dugo, walay kainiton nga maabot sa imong kaugalingon, so sa ato pa ang Dios magprotekta kanimo. Naagi protection ang Ginoo sa matag usa kanato. Wala lang ta kabaloon sa nga mga pamagi ang imo nga protection sa ato. Una nga ato lang magmatinumanon, utuman lang tas mga gisulti sa Biblia, o atong alagaron o simbahon ang Dios nga ato nga ginasimba. Every human culture has some moral standards. Human lives are regulated by conceptions of right and wrong.